Bibili ka ba ng second-hand na sasakyan? Ano ang mga dapat mong i-consider? Mga tips, smart buy tips, pag-usapan po natin. Hi! Welcome to Kotse Boreche. If hindi pa po kayo nakaka-subscribe, please consider subscribing and also click the notification bell para updated kayo kapag may mga bago tayong videos na ilalabas tungkol sa kotse. So ngayon, pag-uusapan po natin mga smart moves, mga tips kapag bibili tayo ng second-hand na sasakyan. Siyempre, kapag brand new, di ba alam naman natin na paglabas sa kasa niyan ay nag-depreciate na kagad yung value nito. So kung smart tayo, wais sa pagbili ng second-hand na sasakyan, mamamaximize talaga natin yung budget natin. Masusulit talaga natin yan. Sige, pag-usapan po natin ang mga tips na yan. So, let's go to tip number 1. Number 1 na dapat natin i-consider, dapat tayong mag-set ng realistic na budget. Kasi, for example, you have 300,000 na money right now, outright na pwede mong ipangbili. Pero, kailangan mo i-consider na kung bibili ka ng sasakyan na flat 300,000, paano yung, halimbawa, pagpaparehistro, ganyan. Kung may consider pa na, halimbawa, ipaparepaint mo pa, paano yon? Or ipapatransfer sa pangalan mo, paano din yung insurance? So, dagdag pa yon. So, kulang yung 300,000. So, kailangan medyo realistic. So, i-adjust mo, kung may 300,000 ka, pwede siguro ang hanapin mong kotse, nasa 250 to 270 para meron ka pang 30,000 na allowance. Tapos, syempre, in terms of budget, kailangan sa monthly salary mo, realistic din dapat yung gastos sa gasolina, for example. Kasi kung yung engine or yung makina niyan makonsumo sa gasolina, syempre, mas masakit sa bulsa. Pero kung kaya naman, bukod sa gusto mo yung forma, kaya naman talaga ng budget, yung mas mataas na konsumo ng gasolina, then why not? Pero kung hindi kaya ng budget, kailangan maging realistic, so dapat mo i-consider yung mga kotse na mas fuel efficient. So, ganon. Marami tayong consideration kasi gagastos din tayo everyday ng fuel, gas or diesel. Tapos, may maintenance pa rin tayo na titignan kasi second hand yung bibilin nating kotse. In short, sa tip number 1 natin na dapat realistic ang ating budget, in short, kaya mo ba itong panindigan long term? Number 2, so mag-research po tayo. So base sa budget natin, so alam na natin yung realistic budget natin. For example, mag-research tayo ano yung mga models ng sasakyan na swak sa budget natin. So iba't ibang models, kailangan i-research nyo din, i-compare nyo din yung bawat isa. Ano ba yung makina, yung infotainment niya, mga airbags, ganyan. So, hindi lang yung itsura, yung kumbaga guwapo ba yung kotse, tingnan nyo din yung interior niya, compare nyo yung fuel efficiency at reliability ng mga kotse na swak sa inyong budget kasi for sure, iba-iba yan. I-check nyo rin yung iba't ibang reviews ng ibang mga may-ari ng kotse. Pwedeng check nyo sa YouTube or Google nyo ang mga reviews sa mga cars na pasok sa inyong budget para makita nyo yung mga problema, may recall ba yan, ng mga issues na normally meron itong particular model na yan. Tapos, i-compare nyo rin sa marketplace yung mga presyo nila kasi yung iba magkakapareho, yung iba hindi nalalayo sa isa't isa, pero may pagkakalayo yung mga yan in terms of yung gamit or yung features niya and technology. Maraming binibenta sa Facebook Marketplace na mga kotse. Mag-check kayo doon, compare nyo, ano yung mga issues. Tapos, meron din sa carousel, marami din nagbubenta niyan. Sa mga auto deals, pwede kayong pumunta sa mga automobiliko, ganyan. Tapos, ipag-compare nyo lang, make sure na talagang bubusisiin nyo yung mga sasakyan na yan. Tapos, ito, kailangan nating isipin kasi mahalagang bagay ito. Minsan, mura yung value ng sasakyan na second hand na bibili natin. Kasi mura, for example, yung resale value niya or resale value niya. Pero, yung mga pyesa nito pag nasira naman, sobrang mamahal ng pyesa. So, kailangan nyo rin consider yung mga ganyan. Kaya, i-research nyo talaga. Number 3, i-assess nyo kung katiwa-tiwala ba or mapagkakatiwalaan ba si seller. So, may mga, of course, private seller. So, sila yung gumamit ng, kumbaga, first hand nila or brand new nila nakuha yung sasakyan, magpapalit na ulit sila ng bago. Yung iba naman, talagang buy and sell ang ginagawa. Minsan, actually, whether private yan, gamit nila, brand new yun dati, nilabas sila sa kasa, or buy and sell, parehong walang warranty normally, di ba? Pero minsan, yung mga buy and sell,
feeling ko lang ako, this is my opinion, minsan yung mga buy and sell, mas gusto kong bumili sa kanila kasi inaayos nila yung kotse. Kasi business nila yun, aayusin nila, they will make sure maganda yung interior kasi business nila yun. Minsan naman, may mga private owners na parang laspag yung interior pero maganda yung makina. So kayo na lang yung bahala na mag-ayos sa interior ng kotse. So long as maganda yung makina, sabihin sa inyo ng mekaniko, okay tong kotse. Beware sa mga sellers na ayaw ng meet-up, i-deliver na lang sa inyo yung kotse. Walang ganun. O kaya naman, ayaw magpakita ng kompletong papeles, sasabihin na photocopy pa lang or certified complete authentic photocopy. Photocopy din hindi authentic. So, hindi po siya ganon. Kailangan lahat ng papers na makukuha nyo from this seller dapat original and complete lahat. Pwede rin kayong, of course, bumili sa mga dealers tulad halimbawa ng Automobilico, ganyan. Hindi po tayo sponsored, pero tumitingin kasi kami dyan. Meron din yung sa may SM, malapit sa SM Mall of Asia, sa BDO naman yon. So, yung mga dealers na ganyan, kasi mas madali nilang matutulungan tayo pagdating sa papers. Yung iba naman, yung mga repossessed ng mga banks, nagbibenta din sila minsan lote. So, kung may malaking as in budget talaga para that, especially doon sa mga nagbabuy and sell, ginagawang business, lote-lote, maramihan yung pagbili nila. Kaya lang, sa mga ganong klase, since lote siya, hindi ka pwedeng mamili. So, kung ano yung nakalote, ngari, 10 sasakyan sa isang lote, yun na yun. Kung may kasama siyang sira, you will have to take it. At maraming ganon, maraming sumasabak sa ganyang klaseng business. Pero, kung hindi ka naman business person, for your personal use lang, may mga repossessed din, minsan nagbi-bidding, so pwede nyo ring i-research yan per bank. Number 4, kailangan suriing mabuti yung sasakyan. Kaya importante na kung hindi marunong tumingin ng second hand, mag-hire po tayo ng mekaniko. Ano na lang ba yung konting money na ilalabas mo? So kailangan ipasok din natin sa budget natin yung pag-hire ng mekaniko, 'di ba? Kasi ite-test nila 'yan, hindi lang yung interior, hindi lang yung exterior, ite-test, i-check yung makina, may lagit-git ba, may usok ba yung radiator, paano yung gulong, kumusta ang tambucho, ganyan, kumusta yung aircon, baka mamaya pinag-andar mo, hindi pala gumagana, so madami ka palang aayusin. So kung hindi talaga marunong bumusisi, lalo na halimbawa may mga kotseng binibenta, nabaha pala or nabangga, tapos hindi dinidisclose, tapos hindi kayo marunong tumingin for example ng pintura, so halimbawa pintura dun sa may kotse na nabangga, magkaiba pala, na-repaint na pala, malalaman yan ng isang mekaniko kasi iti-test niya overall. So isama natin sa budget natin ang pag-hire ng mekaniko kapag hindi tayo marunong bumusisi ng kotse kasi mahirap na, 'di ba? Number 5, kailangan i-verify natin yung history ng sasakyan. I-check natin, kunin natin, dapat talagang ibigay yung ORCR. Tapos, i-check din natin ang deed of sale. Okay? So, doon natin malalaman sa deed of sale kung first-hand owner nga ba siya talaga, siya yung kumuha ng sasakyan sa kasa, brand new nung nakuha niya, or pangalawa na siya. So, kailangan alam nyo yon. I mean, makuha nyo yan at ma-indicate doon, makikita nyo naman yan sa papeles. I-check nyo yung service records para makita nyo yung maintenance history ng sasakyan. Especially kung casa-maintained yan, mas maganda. May booklet yan, so makikita nyo doon. Makikita nyo kung nabangga na siya kasi sa casa-maintained siya or may mga naging problem na sa engine niya, sa makina niya, sa tambucho, etc. Kasi makikita nyo yung maintenance history ng sasakyan. Tapos, ipa-verify nyo rin sa LTO yung sasakyan. Pwede kayo pumunta sa LTO online portal. Kailangan nyo lang ibigay yung, tawag dito, yung plate number para malaman nyo kung carnap ba itong sasakyan na to. Mabilis naman yan sila mag-respond. Tapos, kailangan malaman nyo kung tampered yung odometer. Kaya importante din na may mekaniko kasi kasama yan sa history. So, red flag kapag ang odometer ay tampered. Number 6, napaka-importante, kailangan ma-test drive nyo ito. Although, I don't think may bumibili ng second hand na sasakyan na hindi nagte-test drive. Kailangan nyo talagang i-test drive kasi kailangan nyo malaman kung may problema ba sa preno, manibela, transmission. Habang nagte-test drive, syempre kailangan i-check nyo, okay ba yung aircon, wala bang ingay, kaldag, kumusta yung gulong, kumusta lahat ng mga lights, sa lahat ng lights ng kotse, i-test nyo sa patag, sa kaldag, pataas, pababa, kumusta kapag umuurong, kumusta yung tunog niya, okay ba? Dapat makinis yung andar niya, makinis, pulido, tapos dapat hindi siya nanginginig, tapos madaling yung reaction nung preno.
at saka nung makina kapag pinapaandar nyo. 7, kailangan suriin nyo yung mileage. So, yung mileage, makikita nyo yan sa odometer. Ito yung kung gaano na kalayo ang tinakbo ng kotse in terms of kilometers. Normally, sa isang taon, 10,000 to 15,000 ang tinatakbo ng sasakyan unless talagang travel ng travel, no? Kung saan-saan yung sasakyan pwedeng mas malaking kilometers pa or mileage pa kaysa doon. Pero so long as maganda yung makina, wala naman yung problema. Kailangan ma-check, kaya importante na merong kasamang mekaniko. Ngayon, kung hindi pa or more than 1 year na or 2 years, 3 years, 5 years na yung sasakyan, pero ang bababa nung mileage niya, nagtataka kayo, bakit ganon? Ang tanda, medyo may kaedaran na tong sasakyan pero yung mileage niya, ang konti pa rin, ang liit. Medyo magtaka na kayo, baka mamaya tinamper yung mileage niya sa odometer. So, it's a red flag, baka may problema na yan sa makina. So, kaya importante masuri. Number 8, respectfully negotiate. So, kahit na, for example, budget natin, di ba, 300,000, kunyari, yung sinabi nating budget kanina. So, kasama doon, halimbawa, yung transfer papers, kung may konting ipapaayos, insurance. So, 300, ang budget mo talaga sa kotse, kunyari, 270,000, di ba? Magbabayad ka pa sa mekaniko para may allowance ka. So, out of 300, meron kang 30,000 na allowance para sa iba pang gastusin, di ba? Kunyari, as an example. Ngayon, makipag-negotiate pa rin kayo, 270,000 niya binibenta, pero do it respectfully. Wag naman yung, tingnan mo nga, may gas-gas to. So, dapat 260 na lang. Kasi alam nung nagbibenta yan na yung price na selling point niya, kinonsider niya na lahat ng mga dapat i-consider. Kaya siya nag-arrive sa price na yon. So, normally talaga, kapag second hand ang bibilin, nagpapatawad yung mga yan. Nagpapatawad talaga sila. Pero, alam din nila kung somewhat dinidisrespect na sila sa tawaran. So, wag naman ganon. Be respectful. Yung naaayon. I guarantee you, normally lahat yan nagpapatawad. Pero syempre, depende. Yung iba, nagpapatawad ng 5,000, 10,000. Yung iba, as high as 50,000. Depende po talaga. Number 9, kunin ang lahat ng kompletong papers. So, syempre, kukunin nyo yung ORCR, deed of sale, lahat ng mga papeles na sinabi natin kanina. At kailangan nyo rin ng valid ID nung nagbenta sa inyo ng sasakyan. Kailangan din makuha nyo yung clearance ng sasakyan kung mortgage siya dati or niloan siya. So, yung mga papeles na yan, napaka-importante, kailangan nyo makuha. Lalo na yung nakaloan siya dati or encumbered siya, kailangan may clearance yon kasi baka mamaya kayo yung habulin ng bangko, hindi pa pala siya fully paid. Pero normally naman, ang mga nagbebenta ng kotse, normally matitino, karamihan matitino yan, ibibigay nila lahat ng papeles para sa inyo. Yung iba dyan, especially yung mga business talaga nila ay buy and sell, i-assist pa kayo nyan sa pagpapaayos ng kotse. Pero again, hindi lahat. May mangilan-ngilan dyan na talaga namang scam. So, ingat po. Number 10, and lastly, although alam ko mayroon pang ibang pwede kayong idagdag, i-comment nyo lang sa ating comment section. Pero number 10, iset nyo ang sarili nyo na kailangan na, kumbaga, magsiset kayo ng budget in the future. Medyo futuristic ito, na kailangan ma-maintain yung sasakyan. So, since second hand siya, pwede nyo nang palitan yung mga fluids niya. Engine fluid, brake fluid, yung coolant, tapos yung mga filters, pwede nyo palitan para kumbaga clean slate pag ginamit nyo siya, pag sinimulan nyo na siyang gamitin. And then, ready kayo at i-check nyo kung kailan na kailangang magpa-change oil ulit at dapat nakaset yung budget for this. So, yan ang 10 tips natin sa pagbili ng second-hand na sasakyan. Maaring may na-miss out pa ako. So, if you know some other tips, pwede nyo pong i-comment sa ating comment section. I would love to hear your thoughts. Pinaka-importante sa lahat ng 10 tips na nabanggit natin, 3 bagay. 3 words. Research, inspect, and verify. So, yan yung conclusion or summary ng 10 tips na pinag-usapan natin. Again, research, inspect, and verify sa unang sasakyan na titignan nyo. And then, research, inspect, verify sa pangalawang kotseng titignan nyo. Research, inspect, verify sa pangatlong kotseng titignan nyo bago nyo sila i-compare yung sa isa't isa at bago kayo pumirma para makuha nyo at maging pag-aari nyo ang second hand na sasakyang ito. So, yan po. Salamat sa pakikinig sa ating 10 tips sa pagbili ng second hand na sasakyan. Siya nawa nakatulong po ito sa inyo, and magkita-kita po ulit tayo sa susunod na video natin. Mag-comment po kayo, baka may gusto kayong topic na i-discuss natin about cars,
videos. And again, if hindi pa po kayo nakaka-subscribe, please consider subscribing and click the notification bell. Smash that bell button para pa updated kayo sa mga susunod nating videos. For now, salamat po! Bye!